ating kilalanin si Dr. Michael Berioso. Hi, Eli. Hi! Ano po ang inyong motibasyon o layunin na nagtulak sa iyo sa pagpili ng iyong propesyon? Ang motibasyon ko sa pagpili ng aking propesyon ay ang aking pamilya at ang aking pangarap na maging isang doktor. Bata pa lamang, matagal ko nang gustong tumulong sa aking pamilya at gamutin ang mga may sakit, lalong-lalo na yung mga walang kapasidad na ipagamot na kanilang sarili. Kaya yun ang aking layunin na pinili ko ang maging isang doktor. Yay! Maaari po ba ninyong may lahad sa amin ang mga hirap na dinaranas ng isang doktor? Isa sa mga mahihirap na aspeto ng pagiging isang doktor ay kapag kulang tayo sa mga kagamitan at mga gamot na para sa ating mga pasyente. Siyempre maraming mga ospital ang limitado sa mga resources, kaya hindi rin natin naibibigay yung 100% na tulong sa ating mga pasyente at hindi natin sila tuluyang nagagamot. 3. Ano-ano naman ang mga naging hamon, tagumpay at mga aral na natutunan mo po bilang isang doktor? Yun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, isa sa mga hamon ay yung pag-aaral. Siyempre, mahaba ang pag-aaral ng isang doktor. Kaya Eli, kung gusto mo mag-aral ng pagdodoktor, dapat ngayon pa lang nag-aaral ka na ng mabuti. No? Isa yun sa mga hamon. Mahaba ang pag-aaral para maging isang doktor. At yung tagumpay sa dulo nun ay talaga namang masasabi mo worth it lahat ng hirap na pinagdaanan mo. At yung isa sa mga aral na natutunan ko bilang isang doktor ay siguro dapat matuto tayong kumilos ng kahit hindi lang dahil sa mga libro na natutunan natin, pero kumilos at mag-isip tayo outside the box, no? Dapat matuto tayong maging versatile, matuto tayong maging resourceful na tao. Siyempre, alam naman natin ang limitasyon ng mga ospital. Ayun, so dapat as early as now, kung gusto mo talaga magtagumpay at kung gusto mo maging doktor, dapat sundan mo yung mga natutunan ko at i-apply mo sa sarili mo, Eli. Ano naman po ang may iwan ninyong mensahe para sa ibang nagbabalak na maging katulad ninyong doktor? Siyempre, ang message ko is, ang advice ko ay dapat talagang gusto mong maging doktor, no? Talagang gusto mong tumulong sa mga tao. Talagang pagbubutihan mo ang iyong pag-aaral kasi gagamitin mo yung lahat ng naaral mo para matulungan yung mga pasyente mo sa future, di ba, Eli? Kaya dapat ngayon pa lang lahat ng matututunan, lahat ng ituturo, disiplina, lessons, lahat ng challenges na ituturo sa iyo sa school, dadalhin mo yon hanggang sa pagtanda mo. At kung gusto mo talagang maging doktor balang araw, makakatulong ka hindi lang sa mga pasyente pero sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, at lalong-lalo sa mga future na family mo, no? So dapat ngayon pa lang pagsisikapan mo yung pag-aaral mo, pagbubutihan mo, at magiging proud sa iyo yung parents mo pag natapos mo yung pag-aaral mo. Ano naman po, Doc, ang masasabi mo about sa kasalukuyan at noong panahon ng Espanyol na panggagamot? Siguro ngayon, sa kasalukuyan, mas modern yung type ng paggagamot natin, no? So, mas advance yung mga ginagamit natin, ginagawa natin para sa paggagamot. Pero nung panahon siguro ng Espanyol, bilang matagal na yun, di ba? Almost mga 500 years ago, talagang mahirap ang sistema ng paggagamot ng araw. So siguro mas magbe-benefit tayo ngayon dahil ngayon kaya nating gumamot ng mga tao sa mas advanced at mas maayos na paraan. Maraming pong salamat, Doc Mike, sa inyong panahon at oras
sa pag-unlock ninyo. Napakanayan namin kayo. Muli ako po si Elisha J. Yanes, naglalahad sa inyo ng munting inspirasyon at kaalaman ng mga buhay ng ating mga bayaning manggagawa.